Hello YouTube, Boss Monkey here. Welcome sa Team Green Minded channel. So, ayun, mayroon tayong re-reaction ngayon. At ito ay matagal ng vlogger ito si Mr. Katuklas. So, one time is na content na din siya ni Sir Bungo. Siya yung nag-Charlie sa Hungary. So, wala namang tinesting niya kung totoo nga naman yung Charlie at mismong dinibunk niya yun. Mismong siya ang nag-debunk nun. So ito, sa kasamaang palad kasi, yung YouTube channel niya na mass report daw. So ayun, panibagong na naman siya, panibagong upload and explore. So ayun, tulungan natin to. Napanood ko yung premiere nito. Okay naman, magaling siya mag-edit ng mga scene. Parang sila Agassi Ching at Steve Ronin ng style niya. So, yung mga unnecessary scene kinakat na niya, okay yun. So, napapaikli niya yung mahaba na kung papanoorin mo is antukin ka talaga. Pero ito magaling, may storytelling siya. So, hindi ka mababagot. So, nangyari ito 11 minutes lang natapos niya ng 11 minutes. Pero sisiguraduhin ko sa inyo matagal ito nung ine-explore niya ito. So ito, tingnan natin So, pakisuportahan niyo Mr. Katuklas. So, bigyan uli natin ng chance na maibalik niya ang YouTube channel niya at makilala uli siya sa larangan ng ghost hunting at exploration. So ito, let's go. Tingnan natin yung kanyang unang upload sa kanyang bagong channel. So subscribe kayo sa kanya, Mr. Katuklas. Let's go. Today we're going to spend an Hello, Tabat Joy TV, Travel and Music. Magandang gabi po sa iyo. Overnight sa isang abandonadong lugar. Tinatawag nila ito na Soviet military base. Isa itong sikat na ghost town dito sa Veszprém, Hungary. Ngayon ay gagawin natin ang isang matinding exploration na tayo ang kauna-unahang Pinoy content creator na makakagawa nito. Nakakatakot dito, parang hindi tayo makakalabas. Taong 1930s ay sinasabi nila na marami ang naninirahan dito. Sapagkat ito ay pinamalagi. So ang title nga pala ng video ito ay Hungary Ghost Town, ang pinaka nakakatakot na lugar sa Europe. So yun ang title ng video niya. Subscribe kayo sa kanya. Tulungan natin si Mr. Katuklas. Yan ng mga sundalo noong panahon ng unang digmaang pandaigdig. Kumpleto ito sa mga establishment. Mayroong mga restaurant, mayroong mga padang. Nakita nyo agad. Meron siyang storytelling at meron siyang history na pinagbabasihan doon sa lugar. Tama yun. Diba? Storytelling yun para para maintindihan ng mga viewers mo kung nasaan ka at kung ano yung binablog mo doon. Kamutan, mayroong mga eskwelahan at higit sa lahat, mayroon ding sinihan. Subalit nang bumagsak ang Soviet Union noong taong 1980s, ay isa-isa nang nag-alisan ng mga dating naninirahan dito. And the most creepy part is, dahil matagal na nga itong abandonado, ay marami na raw nagpaparamdam na ligaw na kaluluwa dito at mga elemento na hindi natin nakikita. Alas 4 ng hapon nang marating namin ang lugar ng Veszprém. At dahil maliwanag pa, ay mayroon pa kaming pagkakataon para maghanap-hanap. Tatanong na lang tayo. Ha? Punit na Hindi siya nakapag-English Nahirapan talaga kaming magtanong-tanong dahil hindi lahat ng nandito ay nakapagsasalita ng Ingles. Bukod sa mahirap na hanapin sa Google Maps ang hinahanap naming lokasyon, ang problema pa ngayon ay ang language barrier. Oo nga. Isang binata ang nakasalubong namin at marunong siyang magsalita ng Ingles. Pari bus ticket. Do you have a foreign, like the currency here? Cash? Yeah. It's like 310 or something for one person. 300. Where can we buy tickets? The bus. In the bus. From the bus In the bus. driver, Okay. we can buy. It's like At dahil sa kanyang tulong,
ay narating namin ang abandoned Soviet military base ghost town. Laki, no? Dahil dumidilim na, ay humanap muna kami ng pwede namin tuluyan. Sobrang creepy ng lugar dito. Ngayon, di pa siya ganong madilim kaya medyo okay pa Nakita namin ang gusaling to at dito na kami tumuloy para makapagpahinga. Medyo mahaba rin kasi nilakad namin kanina. Kita nyo yung lugar na to. Sobrang wala kang ganong makikita ng tao. Ito yung entrance. Kaya lang, yung entrance nila, dito lang iniiwan siguro yung ibang gamit pag may mga ginagawa sa kalsada. Kaya na pagpasok mo doon sa mismong loob, doon yung Soviet military base, talagang walang tao doon. Kaya mamaya, flashlight lang kakampi natin. Wala nang atrasan to at dito ay mag-overnight challenge tayo. Sobrang creepy ng lugar, mga men. At ang nakakatakot pa rito, sobrang taas ng mga damo. Baka may mga viper dito na yun ang iniiwasan namin. Ngayon, nandito na kami sa loob ng abandonadong lugar. At kukuha muna kami ng pagpepestohan namin para makakain muna kami. Ang mga gusaling ito ay matagal nang abandonado. Kaya't napakarami ng nakakatakot na kwento ang maririnig mo tungkol dito. At yan ang gusto kong tuklasin. Kaya't nagpatuloy kami sa pagpasok. Grabe mga chong, nakita nyo naman. Nakikita nyo yung storytelling niya, di ba? Hindi boring, ano? Hindi katulad nung yung mga kilala natin sa, ano, na ibang ghost hunter na 40 minutes. Ano yun? Ano yun? Wala. Yay! Ganito dapat, merong ano, may storytelling talaga. Para maintindihan din ng mga nanonood kung nasaan ka at anong lugar yung pinupuntahan mo. Para maka-relate sila, di ba? Meron pa dito isang lubid na siguro matagal na rin to. Pero kung ito yung mapapansin nyo sa baba, ito yung ground floor. Ito pa lang yung unang building na pinuntahan namin. Unang building to pero mamaya i-explore pa namin to. Sa ground floor pa lang ay mabigat na yung pakiramdam. Para bang may nakatingin sa'yo nang hindi mo alam. At ang isa pang nakakatakot dito ay sinasabi nila na marupok na ang gusaling ito at kahit anong oras ay pwede itong gumuho. No? Sobrang luma na nung building. Saka sabi nila mag-ingat daw dito kasi bukod sa hindi natin alam kung ano yung makikita natin dito, saka may encounter natin, possible na gumuho tong building na to kasi matagal na tong abandonado. Nagmadali na kaming umakyat dahil tila may dumaan na anino at hindi ko alam kung nakita ito ng mga kasama ko. Pre, nakita mo yun? Parang may biglang ano, may paniki. Ang delikado talaga dito, bro. Paniki, pre. Saan, pre? Biglang may dumaan, hindi namin alam kung paniki. Napayo ko si parang Jerry lang nagit ng camera. Grabe to, grabe itong lugar na to, ha? Pinamugaran na raw ito ng mga ligaw na kaluluwa na di makatawid sa kabilang buhay. At kung gusto nyong malaman ang nakakatakot na karanasan na nangyari sa amin sa gabing ito, ay tapusin mo yung buong video. Wala bigla yung dalawa. Patakot. Bigla ako nakapasolo rito, nawala yung dalawa. Ako na lang mag-isa nandito, mga Ginawa, ano, vandalism. chong. Hinahanap ko yung dalawa, biglang nawala. Sa lawak ng abandonadong gusaling ito ay nagkahiwa-hiwalay kami. Pero ilang minuto lang ang lumipas, eto na ang nangyari. Saan galing? Putik, nagulat ako. Saan tayo, pre? Umakyat na kami sa ikalimang palapag para nang sa ganun ay makapagpahinga muna. Pero dito ay dumampi ang isang mainit na hangin at di ko na lang pinansin kasi ayoko silang takutin. Ha? May tanong yan, baka may makakita na. Wala tao dyan. Ingat lang tayo sa bubog. Nagkalat ang mga basag na salamin at isang maling hakbang ay siguradong Yung ano, yung mainit na hangin na sinasabi niya. Ano kasi yan eh, kulob na sementado yan eh. Maaring buong araw siyang nakabilad. So, siyempre, pagpasok mo, nandyan yung init niyan. So, pwede yung ano yun. Pwedeng singaw yung singaw. Hindi ko naman sinasabing fake yung naramdaman niya. Ha? Pwede rin man. Pwede rin naman na may naramdaman siyang totoo talaga.
Pero tingnan din natin naman yung other side, yung scientific side, na pwedeng ano yun, singaw ng mga pader. Dahil siguro maghapong nakabilad, gano'n. So pagpasok mo talaga sa loob, medyo may mainit na part diyan. Sugat ang aming aabutin. Hi, Kaya't nilinis muna namin to at saka naglatag ng dala naming sapin. Yung mga lugar na hindi na pupuntahan ng kahit sino, pre. Kahit mga Hungarian, hindi napasok to ng overnight. Tayo lang ang kauna-una nakapag-gastorm na Miss Mary. matulog dito. Naisipan kong sumilip sa bintana at tanaw na tanaw ko dito ang nakakapangilabot ng mga gusaling abandonado. Pre muna. Nag-alay muna kami ng panalangin para sa mga yumao at sa mga kaluluwang nandito bilang isang respeto bago kami kumain at magpahinga. At matapos namin kumain, tila may panganib na nakaabang sa amin. Kaya tayo muna namin yung ilaw kasi may nararamdaman kami na parang umakit sa hagdan. Pero wala kasing tao dito, kami lang eh. Kaya medyo nakakatakot. Sa nakakilabot, biglang may dumating na kotse. Umiikot siya sa baba, kaya tahimik lang muna kami. Kimengit. Ngayon mo salita. May nakikiramdam lang kami. Hindi namin alam kung ano yung makikita namin dito. Grabe. Gusto na sana naming umalis, pero mas pinili namin na manatili dito para sa aming kaligtasan. At nagpatuloy sa gusto naming gawin. At ito ay gumamit ng ghost equipment. Time check, 2:24 na lang madaling araw dito. Mamaya ikutin ulit namin itong lugar. Nakakita ako ng isang butas, pero di ko na pinasukan ng camera at baka ano pa ang aking makita. May ahas dito kaya di ko na pinasok yung flashlight. Tapos dito may mga CR sila. Yan. Kung mapapansin nyo, sobrang luma na talaga. Hello, Miss Mary. Ba't ano sabi ni Obs? Ba't wala nga yung tamban sa palengke, boss? Hindi ko alam. Hindi ako napupuntang palengke eh. Ito yung CR nila. Talagang luma na talaga. Tagusan na yung mga tubo. Sinetap na namin yung camera at inilagay ng kasama ko ang dala naming motion sensor ball. Gamitin na namin yung motion sensor ball tapos papatong namin dun. Ngayon titignan namin kung makakadetect siya ng entity. Dahil kung sakaling may gumalaw dito na hindi namin nakikitang kaluluwa, ay mahagip ng camera. Pag umilaw kasi yan, ibig sabihin nun, meron siya na-detect. Sa sobrang pagod, ay nahiga yung dalawa. Sa ngayon, napapahinga muna yung mga kasama ko kasi medyo napagod din kami kasi sobrang layo talaga nito. At matapos ang ilang minuto, eto na ang aming nakita. Pre, umilaw yung ano. Milaw. Pre, umilaw yung motion sensor ball. Oh. Grabe, umilaw yung motion sensor ball. Alam kong mahirap paniwalaan, lalo at kung wala ka dito. Pero nang gamitin ko yung ghost tube, eto ang rumehistro. So, try ulit namin na gamitan ng ghost tube. Ayan. Doon sa may pinagpwestohan namin ng motion sensor ball, umilaw kasi yung motion sensor ball eh. Ayan, tatry. Patay. Ghost tube. Anyway, trip nila yan eh. Sige, tingnan natin. Try namin yung ghost tube. Ito yung ginagamit ng mga nagpa-paranormal. Sana makuha ng video. Ipapakita ko sa inyo ang aktwal na kuha ng ghost tube sa paglapit ko. Dito kasi nakapwesto kanina yung entity. Nakita nyo? Ayun, pare oh. Pre, ayun pre oh. Ay, putik oh. Pre, nakita mo pre? Ayun oh, ayun oh. Ayan, di kami gumagalaw. Walang tao dyan, pero meron siyang nadidetect na entity. Tapat mo pare ko yung camera. Ayun oh. Talagang. So, hindi siya, ghost tube siya, pero parang SLS siya, yung stick image. Tama, stick image. Hindi reliable yan. For me, hindi reliable yan. Kasi nga, yan eh. Parang pag may nakita siya nagkokorte na parang tao, magpo-form talaga siya. Parang nagko-connect yung dots niya. Na parang may tao nga. Yan eh, parang ang ini-scan niya is parang mga shape lang eh. Na pwedeng mag-form talaga na halimbawa, yung kahoy, nakatayo,
tapos merong nakapahalang na sanga na kahoy na ganon, pwede niyo ma-detect yun as tao na parang entity, na kaluluwa na parang nakatayo. Ganun gumagana yan eh. Parang kung ano lang yung, paano ba ipapaliwanag yun? Parang kung ano lang yung mapormahan niya, na ma-scan niya na parang formang tao or entity, na hugis entity na tao, ganun, magpo-form talaga siya ng isang stick image. So, sana nakukuha niya sinasabi ko. Ang hirap paliwanag. Di ba? Pero hindi, sa akin, hindi reliable yung ano. Anyway, ano naman nila yun? Trip naman nila yan eh. So, wala tayong magagawa doon. Pero sa akin, hindi pwedeng ano yan. Hindi pwedeng gawing paranormal yan. Iba kasi yung ano eh, yung totoo niyang ginamit niya sa ganyan is yung sa Xbox Kinect. Yung nag-sensor talaga ng motion ng tao. Doon nagsimula yung ano eh, yung parang SLS na camera. Ano yun eh, Ghostbox Kinect yun eh. Yung kaya may mga Ghostbox ngayon na ano eh, may mga Ghostbox. Yung Xbox na kahit wala ka ng controller, pwede ka nang ikaw yung gumalaw. Ganun yun eh. May sensor yun na detect niya yung tao. Kaya ikaw yung pwedeng gumalaw imbis na mag-joystick ka. Xbox Kinect. So, sa akin, trip naman nila yan. Di hayaan natin. Hindi natin masabi talaga. Pre, nakita mo? Ayun na may para siyang entity na gumagalaw. Nag-green na yun. Yun yung sinasabi nila na entity na gumagalaw. Yun yung sa katunayan namin na dito. Ayan, nakita nyo naman. Sa dami ng mga kwento ng kababalaghan na naibahagi ng mga nakausap namin, ay di ko inaasahan to. Dahil nang reviewin ko ang nakuna ng camera, ito ang nagpatayo ng balahibo ko. 2 nakamasid na mata at isang aninong itim na maaaring nasagap ng mga ghost equipment. Nakakatakot dito, parang hindi tayo makakalabas. Malapit nang sumikat ang araw. Time check, 4:59 na ng umaga, mag-alas 5 na lang umaga dito. Malapit ang mga ghost nakamasid. Ito ang nagpatayo ng balahibo ko. Baka ano lang yan. Baka white paint lang yan dyan. Anyway, kung totoo naman yan, edi totoo. Gagawin natin. Tapos yung isa, sa akin, ano lang ito. Hindi paranormal ito. 2 nakamasid na mata at isang aninong itim. Ito, pwedeng ano ito eh. Pwedeng anino ito nila or pwedeng anino nung kahoy na yon. Kung makikita nyo yung kahoy, ito oh. Kasi may ilaw eh. So kung makikita nyo yung kahoy, ito siya oh. Shadow siya nung kahoy. Ayan oh. Diba kakorte din nung kahoy. Ayan oh. Kasi may ilaw eh, kaya nag-form siya ng shadow. Ito yun, shadow nung kahoy yun. So, wala to. Na maaaring nasagap ng mga ghost equipment. Nakakatakot dito, parang hindi tayo makakalabas. Malapit nang sumikat ang araw. Time check, 4:59 na ng umaga, mag-alas 5 na lang umaga dito. Pero nang biglang mangyari to. Mukhang hindi na gusto ng mga elemento ang pananatili namin sa loob. Kaya't pagsapit ng liwanag, ay umalis na kami sa abandonadong gusali. Papakita ko sa inyo yung location na talagang kami lang nandito. Iikot ko yung camera. Papakita ko sa inyo na walang katawa-tao dito bukod sa amin. Wala kayong makikita na ibang bahay dito maliban sa mga abandonadong building na to. Sayang yung lugar, ano? At bago mo mapuntahan yung main road, napakalayo pa ng lalakarin mo. Sobrang layo talaga. Naparaan kami sa harap ng isang abandonadong ospital. Puro abandonado? At naalala ko ang kwento ng binatang lokal na tumulong sa amin. Ito yata yung sinasabi nila na parang gusali dito yung may namatay nung nakaraan. Hindi kami sure kung nung nakaraan taon, pero sabi nila 1 taon na daw yung lumilipas. Meron daw isang binata. Pwede rin kulisap.
Pwede rin kulisap. Ayun, pwede yun. Lady Mix Vlog. Hayop na, alam naman na mailaw sa gabi yan. Pwede yun. Na nalaglag dito. Pero yung Ito, anino, ayon lang sa anino ng kahoy yun. Kitang-kita naman. Formang-forma doon sa kahoy. Nagkaroon lang kasi ng ilaw na malakas, kaya nag-form ng shadow yung kahoy. nilang kwento at hindi natin alam kung may katotohanan. Yun yung kwento-kwento. Siyempre, di rin natin masabi kung totoo. Pero yung nakasalubong namin na Hungarian, nakwento rin yun. Katulad nung nagkwento sa amin, yung tumulong sa amin sa bus. Puro abandonado. Ang galing. Sinayang nila. Ang abandoned Soviet military base na ito ay makasaysayan. Maaaring hindi na ito pagandahin pang muli. Pero ang alaala ng lugar na ito ay magiging alamat sa paglipas ng panahon. Ngayon, no? Di ba? So, yun. Nakita nyo naman, ha? Maganda yung presentation niya, di ba? Maganda yung pagkaka-storytelling niya. Maganda yung presentation. At pinakamahalaga ron, walang boring moment. Kasi nga, kinompress niya yung yung video niya. Na-compress niya yon na nagawa niyang 11 minutes lang. So, sure ako mahabang oras yan nakat dyan sa video na yan. So, pero yung mga pinakita niya, nasa tao naman yun. Nasa tao ng paniniwala ron. Pero for me, yung anino at saka yung tama si Lady Mix Vlog baka nga naman kulisap. Yung dalawang mata. Kasi madilim siyempre magsha-shine yun Tapos yung anino ng kahoy yun. Sure ako dun. Malakas kasi ilaw nila kaya nag-form ng shadow. So, yun lang naman yung na-capture nila. So, natuwa naman ako, maganda yung presentation nila. Parang sila rin. Sila Agassi Team tsaka si Steve Ronin yung pagkakagawa ng video. So, walang dull moments, walang boring moments, di ba? Ganun dapat. So, 11 minutes lang, mabilis lang. So, na-present niya yung exploration nila. Yung exploration ghost hunting nila. So, yun. Maraming salamat sa video mo, Mr. Katuklas. Subscribe kayo sa kanya. Yun lang. Ayoko lang talaga. Handali hindi lang talaga ako doon sa ghost tube. Pero, gawin na. Okay lang naman. Okay lang naman yun kasi yun yung yun yung trip nyo Pero sa akin kasi hindi ako believe sa ghost tube na yun. So yun, maraming salamat Mr. Katuklas sa pagpapahiram mo ng inyong video. So hanggang sa uulitin. Shout out yung mga nasa baba, si Mr. Oms dumating na. Ayan, si Lady Grace Mix Vlog. Miss Mary, hi. Hanggang doon na lang, maraming salamat. Bye-bye.